Hello guys, so ang isa sa pinakamatagal ng way para makapag-advertise or para makuha yung contact number mo ay gumagamit tayo ng calling card. So sa mga gumagawa ng calling card dyan is congratulations. Kasi guys, isa sa pinakamagandang negosyo sa printing business. So, kasi nga guys, ang calling card is nauubos. So kapag nauubos siya guys, paulit-ulit na in-order yan. Pero sa vlog na to guys, di tayo magtuturo paano gumawa ng calling card. So gagawa tayo dito guys is yung calling card holder. So pwede natin itong i-add-ons kapag nagbebenta ka ng calling card. So pwede mo siyang idagdag sa pwede mong pagkakitaan. So kung paano ba ito guys ginagawa, no? So ganito lang siya kasimple. So guys, syempre ang una natin gagawin is tuturuan ko muna kayo mag-layout. So magli-layout tayo using Microsoft Word lang, no, para lahat tayong meron nito. So ang gagawin natin guys, no, layout muna tayo, tapos yung size natin gagawin natin siyang A4, no, kasi yan ang standard talaga na ginagawa natin. Then ang next gagawin natin is mag-insert tayo. Insert tayo ng shapes, tapos insert tayo ng rectangle. Yan, para ito guys kasi yung magiging hulmahan natin. So magiging size nito guys is 2. Tapos yung width niya guys is 4. Tapos right click lang natin siya guys, no, format shape natin. Then yung fill natin is gawin natin siyang yellow. Para guys kitang kita natin siya, no. So ang next natin na gagawin is yung pinaka base ng ating calling card holder. So click lang natin tong insert. Tapos click natin tong shapes. Tapos mamili lang tayo dito ng shapes. So pipiliin ko na lang siguro ito. Yan, so ilalagay ko lang siya na ganyan. Tapos i-rotate ko lang siya. Rotate right 90 degrees. So ito guys, nauusog to itong yellow na to. Yan, para maging maayos yung itsura ng ating shape. Tapos gawin na lang natin siyang standard, no? So ang gawin natin is 5, tapos 5 inches rin siya. Yan, so ganito yung itsura niya guys. So ilagay lang natin siya dito, right click lang natin, then send to back. So ito guys, sa ganyang hulmahan natin, dapat guys, ito is sakto siya guys dito sa may loob nito. Kasi ito guys, pwede nyo siyang lagyan ng design. So right click mo lang siya, then format shape mo lang siya. Tapos dito guys sa may kanan, may nakalagay solid fill. So pwede mo siyang palitan ng kulay. Yan, halimbawa red. Or pwede rin guys gradient fill. Yan, makikita nyo na dito dark, tapos dito papunta sa light. Or pwede rin picture or texture fill. So kapag picture guys, pwede kayong mag-insert, tapos pwede kayong mag-insert from a file, tapos pwede kayong mamili ng file na gusto nyo. For example, itong kidlat na to, yan, pwede yan ganyan. Or pwede rin guys, insert nyo ulit, then stock images, no? So merong mga stock images dito sa may Microsoft Word, yan, pwede nyo rin silang gamitin. For example, ito gagamitin natin to, so insert mo lang siya. Yan, so ganyan naman guys yung magiging itsura niya. So marami pa tayong ibang option, pwede rin dito, texture, yan, so pwede kayong mamili dito. Yan, example, yan naman. So kung gusto nyo naman guys na minimalist, meron tayong pattern fill dito. Yan, so iba-ibang pattern yung pwede natin gawin dito. Try pa natin guys mag-insert pa ng isa pang shape para ma-maximize natin guys yung space natin, no? So insert natin guys, then shapes, tapos heart tayo. Ilagay ko lang siya dito. Etong edit shape, edit point. Yan, so pwede natin tong galaw-galawin. Yan, tapos ito pwede natin tong paliitan. Ito rin pwede rin natin tong paliitan. Tapos again guys, ang size niya is 5 by 5. Tapos control C natin to, control V para makita natin guys kung kasya sa may loob. So may sobra siya guys, no? So ganun ulit, edit points natin. Tatabain lang natin tong heart. Yan, so ganyan siya guys. Tapos ito guys, pwede nyo ulit lagyan ng design. Syempre dito sa may format shape, yan. So pwede nyo siyang lagyan ng any design na gusto nyo. So next na gagawin natin guys, no? Click mo lang yung insert, then click mo lang tong shape, tapos rectangular ulit. Tapos gumawa ulit tayo dito ng mahabang ganyan. Tapos ang size naman nito is 1 by 4. Yan, add text natin. Tapos type lang natin guys, please get 1. Kasi gitna lang natin siya, then palakihin natin siya. Yan, tapos dito guys, pwede kang mamili dito. Yan, kung ano yung gusto mo. Tapos control C, control V natin para dalawa guys yung magawa natin. Tapos click lang natin to, rotate natin, rotate 90 degrees. Tapos lagay natin siya dito. Then ito rin guys, rotate 90 degrees. Yan, lagay natin siya dito. Then ang next natin gawin, kaya may space siya dito kasi lalagyan natin yan ng QR code. So open ka lang guys ng any browser, tapos punta ka lang dito sa website na to, qrcode-monkey.com. So alam nyo naman guys, ang QR code yan yung ginagamit natin sa Gcash, pero alam nyo ba na marami pang pwedeng paggamitan yan, kamukha ng URL, ng text, email, phone, SMS, V-card. So ito yung parang calling card nyo. Kung gusto nyo maging digital yung calling card nyo. So kapag ka-in-scan yan guys, lalabas na yung pinaka-info nyo sa may calling card nyo. Tapos location, Facebook, Twitter, and so on. So ang gagawin ko guys is Facebook. So ilalagay ko lang dito guys yung Facebook page namin, which is www.facebook.com/theprintingshop. Yan, so i-click ko lang tong create QR code, tapos na-download ko lang siya. Yan, so kapag na-download na natin guys, andito na siya sa may download nyo. Tapos pwede na natin siyang i-drag dito. Yan. Tapos right click natin siya. Crop text in front of text. Yan, para mapunta siya sa front.
Tapos liitan lang natin siya guys para kumasya lang siya dito. Yan, okay. Tapos Control Z, Control V natin, lagay rin natin siya dito. So yan guys ang pag-layout namin dito. Pero may nagawa na talaga ako dito. Ito na yung final layout namin. So kapag okay na tayo dito, ang gagawin natin is i-delete na natin to. Ito mga hulmahan na to, no? So delete, then ito i-delete rin natin to. So ang next natin na gagawin is click natin tong file, then click natin tong print, tapos printer properties natin, Epson Premium Glossy. Then yung quality natin is high, tapos okay lang natin siya, tapos print na natin siya guys. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. And then ang next natin na gagawin is ilalaminate natin siya ng phototop. So ang gagamitin natin na phototop dito is itong matte. So kung bakit matte ang ginagamit natin, kasi ang QR code guys, dapat guys is matte yan para hindi guys nagre-reflect yung ilaw. So tingnan nyo to guys, no, ito kumikintab to, kaya minsan nahihirapan siyang mabasa ng ating mga cellphone. Kapag nag-i-scan tayo ng QR code, hindi ka mukha nito, mapapansin nyo na wala siyang kinang. Yan, so mas madali itong mababasa ng ating cellphone. Ito guys, Gcash na to is naka-phototop siya ng matte. So ito naman guys, yung ginamit ko na printable, itong QWAF na matte. So tandem sila guys, no? Matte na vinyl and syempre matte na phototop. So bakit kailangan ko pa siyang i-laminate? Kasi guys, pang negosyo to, kaya kailangan matibay guys yung gawa natin. Katulad nga guys ng lagi kong sinasabi, lagi mo ibibigay yung the best na pwede mong i-offer. Kasi guys, customer na yan. Pumasok na yan ng shop mo, nagbayad na yan. Ang gagawin niya is uulit na lang. Paano ulit yun guys kung hindi ganun kaganda guys yung ginawa mo? Kaya dapat lagi mo guys ibibigay yung the best mo para umulit yung customer. Kaya guys, ilalaminate natin ng phototop para guys the best yung maibigay natin, kasi nga guys heavy duty na yon. So sa mga hindi ulit nakakalam paano mag-laminate ng phototop, so kuha ka lang ng phototop, suksok mo lang siya sa laminator, naka-cold, forward, then run natin. Saglit na saglit lang para lang maipit to. Tapos balatan natin siya guys, lagay natin sa dulo, tapos suksok na natin to guys, then i-run na natin siya ng tuluyan. So, ang next na kailangan natin guys, syempre kailangan natin ng Sintra board, itong A4 size. Then, kailangan rin natin itong PVC na cutting mat para hindi guys mahiwa yung ating mesa. So, yung Sintra board guys na ino-offer namin ngayon is meron siyang dalawang side. So, ito yung matte na side. Then, ito naman guys yung glossy na side. Kasi dati guys, pareho siyang matte. So, nangyari, yung isang side is nadudumihan siya. Hindi kamukha nito guys, yung kabila niya is glossy siya kasi meron na siyang takip. Pansin nyo guys, nagre-reflect yung ring light dito guys, hindi nagre-reflect yung ring light. So guys, pag meron na siyang takip na plastic, so hindi na siya guys prone sa mga dumi. So sample guys, di ba, dinumihan natin siya ng whiteboard marker. Ito yan, so sinulatan natin. So pwede na siyang mabura. Hindi kamukha nitong kabila, no, sa kapag nadumihan to, di na mabubura yan. Yan, forever na yan dyan. So ang next natin yung kailangan guys ay itong Sintra board na side cutter. So ito guys, meron tong mga guide. Yan, makikita yung may tatlong butas. Ito 1 inch, 3/4 inch, and ito yung 1/2 inch. Tapos dito banda is meron siyang hamba. So meron tong dalawang klase, yung isa pang kananete, yung isa naman is yung pang kaliwete. So itong hamba na to, ilalagay mo lang siya dito sa may gilid ng Sintra board. So hindi mo na guys kailangan ng ruler para sukatin to. So ang gagawin mo lang, isi-slide mo lang siya. So, pasadahan pa natin ng isa pa. And kung makikita nyo dito guys, no, yan 1 inches siya. So, imbis na guys na nagsusukat kang ganyan, tapos nagkakat ka nito na tumatabingi yung cut mo, mas maganda guys, gumamit ka nito, no. So, sa mga gusto mag-avail nito, meron kami binibenta nito sa may shop. And meron na to guys, libre na pen knife. Kasi guys, yung blade na ginagamit dito is yung blade rin na ginagamit dito. So, kumuha pa tayo guys ng isa pa. Yan, so ito na yung dalawa. So ang next natin na gagawin guys, kukuha tayo ng ruler, tapos kuha tayo ng 4 inches dito. Yan, tapos dito rin. So kapag nakuha na natin guys yung 4 inches, ang gagawin natin is ikakat lang natin siya. So dito rin guys, kakat natin using our pen knife. Tapos may natira pa tayo dito guys, para sukat rin tayo dito, no? Ang gagawin natin is 1.7 inches. Dito naman guys sa may kabila is 3.4 inches. Cut lang natin siya. So pag nagka-cut kayo guys, huwag nyo mamadaliin. Hanggang 3 pasada pwede. Yan, tapos ito rin guys, ganun rin.
So ito na guys yung nagawa natin. Tapos ganun rin guys yung gagawin natin dito sa may kabila. So ang next natin na kailangan guys itong 3 frag na glue. Mag-ingat kayo guys dito sa 3 frag na glue na to, no, kasi mabilis talaga itong matuyo. So dilagyan natin ng glue, tapos dinikit natin to. Bilang ka lang ng 1, 2, 3. Yan, nakadikit na kaagad siya. So ganun rin guys yung gawin natin to sa may kabila. So idikit na rin natin to guys. Then sa may tuktok naman natin, didikitan na rin natin siya. Yan, so nakagawa na tayo ng ganito. Then, ito pa guys yung isa natin nagawa, so dalawa na sila. Tapos, ang next na gagamitin natin, ito na yung pinrint natin kanina at nilaminate natin. No? So, gagamit tayo ng sliding cutter. Pakukunin natin itong mga please get one. So, dahil sticker nga to guys, so ang gagawin natin is ididikit lang natin siya dito. Yan, so ganyan guys yung itsura niya. So, ang next natin na gagawin, itong natirang sticker na to, kukunin lang natin siya. Then, ididikit natin siya dito. Itong Sintra board na pinutulan natin kanina. So kapag nadikit na natin guys, no, ikakat na natin to. Saka ikakat rin natin tong heart. So gamit tayo again itong pen knife and syempre ruler para dito sa mga straight. So ito guys, nakat na natin. Then ito naman yung sumunod. So guys yan, nakat na rin natin itong heart shape. So next na gagawin natin, no, syempre ito ilalagay natin siya dito. Tapos, make sure lang na nakagitna siya. Then, ito rin guys, ganun rin gawin natin. So, idikit rin natin siya dito. So, ito na guys yung nagawa natin. Ito yung heart shape. Siyempre, ito yung parang bahay na shape. Then, ang standard size talaga guys ng calling card is 2.1 by 3.4 inches. So, ang gagawin natin dito, siyempre, ilalagay natin siya dyan. Kukunan natin dito guys is mga 50 pesos. So, pwede mo siya guys ibenta ng up to 150 pesos yung dalawang piraso na siya. So meron ka kaagad guys na tubo na 100 pesos sa bawat dalawa na ipapagawa sa'yo. So yan guys yung finished product natin. But wait, there's more. So sa may cellphone guys, no, pwede ka mag-download ng QR code, or yung ibang camera naman is meron silang built-in na QR code reader. So i-open mo lang yon, then scan mo lang siya. Yan, so pag scan natin, makikita nyo dito na pwede na tong i-open itong link na to. Mag-o-open na yung ginawa natin na link doon sa may QR code, which is yung aming FB page. So nakita nyo guys, napaka-simple niya lang gawin, no? Basta alam mo lang kung paano ba siya ginagawa. Kasi usually talaga guys, marami tayong nakikita sa mga paligid natin, sa mga mall, nakakala natin ang hirap gawin, no? Pero kung may magtuturo lang sa inyo kung paano ba siya ginagawa, is ganun lang pala talaga siya kasimple. So kung meron kang printing business ngayon or gusto mo magtayo ng printing business, no? So inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa channel ko kasi marami akong tinuturo na mga unique na ideas na kamukha nito. And nag-o-offer rin kami guys ng printing business. So kung gusto mo nga guys mag-start ng yung printing business, so pwede mo kaming hanapin sa FB The Printing Shack at sabihin mo lang guys na napanood mo tong channel na to para bigyan ka ng discount. And announcement nga pala guys, no, kasi meron tayong ginaganap na Top Fun Raffle monthly. Di ba, namimigay tayo ng GCash sa ating page. Namimigay tayo ng 500, ng 200, ng 300, ng tagwa 100 pesos. Tapos meron tayo guys pinamimigay ng 1,000 pesos. Ang good news yan guys, yung 1,000 pesos na yon, ang mananalo na nun guys ay isa sa mga member ko dito sa may YouTube channel ko. So kung paano ba guys mag-member, lahat ng video ko is meron nakalagay dyan sa may ilalim na join button. So kapag kinlik mo yun guys, is magbabayad ka lang ng 25 pesos. Sa 25 pesos mo yun guys, no, naka-highlight na yung pangalan mo doon. Kaya kapag nagtanong ka dyan sa may comment section, is mas madali kong makikita yung comment mo. And pangalawa nga guys, no, pwede kang manalo monthly ng 1,000 pesos. So automatic guys na kapag member ka ng aking YouTube channel ay kasali ka na kaagad guys sa raffle. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack.